Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, August 16, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. The findings and recommendations contained in Committee Report number 717 on the matter of Representative Arnolfo Arnie A. Teves are now adopted. Sa botong 265, walang kumontra at 3 nag-abstain. Arnulfo Teves Jr. tuluyan ng pinatalsik bilang kongresista. Dagat to tapos naging buhangin na yung sa dagat. Kaya siyempre namangha kami. Ilang Pinoy tutol sa mga reklamasyon sa Manila Bay. Habang pangkat ng scientist na sisiyasat sa mga proyekto, binubuo na ng DENR. Hepe ng Navotas Police, sinibak na sa pwesto, kaugnay ng pagkakapatay sa binatilyong napagkamalang suspect. At sa ating balitang showbiz, Shasha Padilla may bagong awitin nga ba? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi na congressman maituturing si Arnulfo Arnie Teves Jr. matapos ang makasaysayang pagkakasibak nito sa kanyang katungkulan bilang 3rd District Representative ng Negros Oriental. Kaugnay ito ng matagal nitong pagliban ng walang paalam sa mababang kapulungan sa harap ng mga kasong kriminal na kinakaharap. Ang desisyon ng Kongreso alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. The findings and recommendations contained in Committee Report number 717 on the matter of Representative Arnolfo Arnie A. Teves are now adopted. Sinibak na ng Kamara bilang kongresista ang Negros Oriental 3rd District Representative na si Arnolfo Arnie Teves Jr. Kasunod ito ng matagal niyang pagliban ng walang paalam magmula ng masangkot sa pagkakapatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso. Kabilang sa mga dahilan ng kanyang pagkakasibak sa pwesto ay ang pagpupumilit nitong kumuha ng political asylum sa bansang Timor-Leste. Ipinuntos rin sa kanya ang disorderly behavior. His indecent behavior portrayed in social media which reflects discredit in the House of Representatives and diminishes the stature of the position. 165 kongresista sa ikatlo at huling pagbasa ang bumotong tanggalan siya ng katungkulan habang 3 naman sa minorya ang nag-abstain. I abstain from voting on this matter because in the first place, the committee report should not have included what was being pressed on by the Anti-Terror Council, which is a very questionable body in our country right now. Bagamat kasama sa mga bumotong tanggalin si Teves sa Kamara, binigyang diin naman ni Congressman Gabriel Bordado Jr. na kailangan namang umanong klaruhin ng Kongreso kung sapat bang basihang tanggalin si Teves nang dahil sa katayuan niya bilang isang terorista. But, Mr. Speaker, the inclusion of his designation as a terrorist by the Anti-Terrorism Council seems to be out of bounds. Because whether or not a person is guilty of terrorism is a matter to be decided by the courts following due process. Bagay na sinagundahan naman ng minorya. Is the designation of the ATC to Representative Arnulfo Teves a basis in our rules? Just to clarify din po, Mr. Chair. Tinawag naman ng kampo ni Teves ang hatol na madilim na araw para sa batas at simula ng paniningil ng mayorya. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na tumayong hukom ang Kamara at inakusahan ang kanyang kliyente. Hindi rin anya dumaan sa maayos na due process ang paghahatol dahil hindi isinaalang-alang ang mga ebidensyang pabor kay Teves.
Base sa datos ng Kamara, si Teves ang unang kongresistang napatalsik sa pwesto simula noong 1987 bicameral Congress. Matatandaang bago ang desisyon, 2 beses binigyan ng 60-day suspension si Teves at hinikayat na magbalik na sa trabaho, pero hindi pa rin ito umuwi dahil anya sa mga banta sa kanyang buhay. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Isang linggo matapos ipag-utos ng Pangulo na suspendihin ang reclamation project sa Manila Bay, bumubuo na ang DENR ng pangkat ng mga scientist para siyasatin ang epekto ng mga ito sa kalikasan. Pero tumanggi ang ahensya na solohin ang responsibilidad sa pangangalaga rito. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Nakakamangha pero nakakabahala rin. Ito ang reaksyon ng ilang turista sa malaking pagbabago sa baybayin ng Manila Bay dahil sa sunod-sunod na reclamation sa lugar. Dagat to tapos naging buhangin na yung sa dagat. Kaya siyempre namangha kami. Kung hindi ako pabor dahil kung may naapektuhan na mga residensya dito, siyempre lugi naman yung mga may anak buhay dito. Ang Manila Bay, magandang pasyalan, kaso yung reclamation na ginagawa nila parang hindi na maganda sa kalikasan. Kanina muling nagkasa ng protesta ang ilang grupo laban sa reclamation project sa Manila Bay. Tila wala raw kasing ngipin ang inanunsyong suspension order ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa loob ng halos 1 linggo na, yung suspension order ni Pangulong Marcos, tuloy-tuloy pa rin ang dredging. Posible na tuloy-tuloy pa rin yung reclamation. Giit ng grupo ng mga mangingisda, matindi ang epekto ng reklamasyon sa marine ecosystem at sa kanilang kabuhayan. Malaki ang bag nito doon sa shortage, kakulangan. Sa darating na panahon ng supply ng food security o supply ng pagkain para matiyak natin yung food security ng ating bansa. Sa deliberasyon ng budget sa Kamara, sinisisi ni Kabataan Representative Raul Manuel ang Environment Department dahil sa umano'y kabiguan nitong protektahan ang Manila Bay. Malinaw po na DNR as an agency has failed in the past na pangalagaan yung Manila Bay. Dapat po, Mr. Chair, sampahan, magkaroon ng sanctions talaga doon sa mga involved. Depensa naman ng DNR, mayroong 13 ahensya ng gobyerno ang inatasang mga laga rito, kabilang na rin ang local government units na nagpasimula ng reclamation projects. The DNR cannot be held solely responsible for any failures. We are not the office that actually issues the notices to proceed. Those notices come from the Philippine Reclamation Authority. Sa ngayon, may binubuo na ang DNR na pangkat ng mga social scientists, oceanographers, geologists at marine biologists para imbestigahan ang epekto ng reclamation projects. The cumulative impact assessment, which has been actually also part of EOS 74, Mr. Chair, really needs to get done. Otherwise po, hindi po namin masasabi na maaari pong magiging positibo ang impact ng reclamation on the ecosystem of Manila Bay. Ang resulta ng review ang magiging basihan ng susunod na hakbang ng pamahalaan kung ipagpapatuloy o tuluyan ng ibabasura ang mga reclamation projects sa lugar. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ilang buwan matapos na umiral ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na itinuturing na pinakamalaking trade deal sa iba't ibang bansa, sinabi ng DTI na agri-sector ang naunang nakikinabang dito. Pero apela sa mga hindi paramdamang epekto ay maghintay muna dahil umuusad pa lang ang pagnanais ng ilang foreign investors. May Balitang A to Z si Ace Cruz. Status quo o walang gagalaw sa presyuhan sa taripa sa key agricultural products ng bansa gaya ng bigas, mais, kape, karne, bawang, sibuyas at iba pa. Ito'y sa kabila ng pag-iral kamakailan ng Regional Comprehensive Economic Partnership o yung RCEP o malayang paglabas-pasok ng produkto sa pagitan ng ASEAN countries at ilang malalaking trading partner countries. Means na status quo, walang effect ang RCEP sa kanila. In other words, yung situation ngayon, hindi mapapalitan and make it our producer uncompetitive via mga producers outside who will export to us.
Kung tutuusin, ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, sa pag-arangkada ng RCEP ay mga nagtitinda ng agri-products, partikular sa mga prutas, ang nakikinabang. Our producers are competitive via mga producers outside who will export to us. To protect our local producers. Pero para sa fruit producer na si Juliet mula Camarines Norte, hindi pa nila ito ramdam. Opo, sana kung mayroong programa ang government na gayon, dapat po yung tulad namin, kasi ang pangunahing hanap buhay sa amin is pineapple, dapat magkaroon din kami ng export na gano'n. Dagdag pa sakit paan niya na mabilis mabulok ang kanilang pananim dahil sa posibilidad ng kakulangan sa gamit o kaya naman sa pasilidad para mapatagal ang shelf life nito. Nauna ang pinya namin 3 to 4 days, pag nahinog, nasisira na siya. Pero nilinaw ng DTI na dahil bago lang ang batas ay may ilang proseso pang pinaplansya bago tuloy ang maramdaman ito. Well, pagtatayo muna ng factory yung mga sinasabi nating magkaka-interest. Nagagamitin yung market access natin out of the Philippines to sell to the other 14 RCEP member countries. Pero kalaunan ay makakatulong naman daw ito sa local producers dahil may kanya-kanyang hakbang din ang malalaking trading partner countries sa papasaning taripa ng mga ito. Yung mga producers naman natin, nakakuha tayo ng concessions in the RCEP negotiation from China, Japan, and Korea. Binaba naman nila yung tariff nila in favor of some of our agricultural outputs. Kumbaga sa pineapple. Ang China, halimbawa, yung preserved pineapples, pineapple juice, coconut juice, binaba nila yung tariff. Kasunod niyan, tiniyak nilang malaking pondong gagastusin ng ahensya para sa taong 2024 para mas mapalakas ang programa at mas maiangat ang kalagayan ng mga nakikinabang sa RCEP, partikular na sa micro, small and medium enterprises o yung MSMEs. At least $1 billion yan, ano? Sir, itatanong sa SSF lang kasi 500 million na yun. Sa huli, tiniyak ng DTI ang hanay ng mga maliliit na negosyo sa bansa na may mga programa silang nakalatag para mas may lapit ang mga ito sa international market. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinag-aaralan na ng mga school service operators sa Metro Manila na magtaas ng singil ngayong buwan. Ayon sa National Alliance of School Service Associations of the Philippines, 500 piso ang idadagdag nilang singil dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin. Iginiit kasi nila na hindi sila nagtaas ng mga nakaraang taon, dulot na rin ng pandemya. Nilinaw naman ng LTFRB na walang fixed rate ang school service. Naiintindihan naman siguro ako ng mga magulang, gawa na nakikita naman nila, di ba? Na ako hindi naman ganun lang idinagdag, talagang sobra laki na idinagdag ng krudo. Habi ko nga sa kanila, kung ito hindi nagtataas, wala tayong problema. Pero pag ito'y tumataas, hindi naman pwedeng hindi kami magtataas. Samantala, plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fuel subsidy sa mga PUV drivers at operators bago matapos ang buwan. Ayon kay LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano, hanggang ngayon kasi ay hindi pa naibibigay ng Budget Department ang 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy. Pero titiyakin naman ng ahensya na oras na mailabas ang naturang pondo ay agad nila itong ipapamahagi. Ang target po ng department at ng LTFRB ay ma-implement itong fuel subsidy program para sa ating mga public utility vehicle operators and drivers. Hopefully po before the end of August or within August ay ma-implement ito. Palalawakin pa ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapatupad ng pilot testing ng food stamp programa. Ayon kay DSWD Undersecretary Edu Punay, ilulunsad na rin ang programa sa Siargao sa Surigao del Norte simula August 31. Sinabi pa ng ahensya na target nilang maka 3,000 lugar para mapabilis ang pag-aabot ng tulong. Matatandaang noong Hunyo sinimula ng DSWD ang pagbibigay ng food stamp cards sa Tondo, Maynila. We're expecting na talagang scale up ng ating pilot implementation by October. 3,000 na po yun, 3,000 sa lahat ng pilot sites natin ang ma-implement nun. But end of this month, we are actually setting another kick-off sa Caraga naman. Susunod, Bureau of Customs may paalala sa mga OFW na magpapadala ng balikbayan boxes.
At mamaya sa ating balitang showbiz, Shasha Padilla, maglalabas nga ba ng bagong kanta? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Sinibak na sa pwesto ang hepe ng Navotas Police na si Colonel Alan Umpig at 22 nitong tauhan matapos ang pagkamatay ng 17 anyos na si Jerod Jemboy Baltasar na napagkamalang suspect sa police operation. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, tinanggal si Umpig dahil sa bigong pangasiwaan ng maayos ang operasyon. Samantala, tinanggal din sa pwesto sina Police Captain Juanito Arabejo at Police Chief Master Sergeant Aurelito Galvez ng Station Investigation and Detective Management Section dahil naman yan sa neglect of duty. Nakasaad sa NCRPO memorandum na hindi umano nakapagsumite ng paraffin examination at hindi rin naghanap ng ngolekta, nag-preserve at nag-record ng ebidensya ang mga ito na trabaho nila bilang investigador. First is merong relief order ang Chief of Police ng Navotas City Police Station based on the recommendation of the District Director of the Northern Police District, General Gapas. Of course, nag-submit siya ng kanyang investigation report yesterday, and so I acted on it. Perusal of these records, I concurred with their conclusion as well as approved their recommendation. And one of the recommendation is the relief of the Chief of Police. Inaasahan ng Department of Health ang pagtaas pa ng kaso ng leptospirosis sa bansa sa gitna ng panahon ng tag-ulan. Dahil dito, pinayuhan ni DOH spokesperson at Undersecretary Eric Tayag ang publiko na huwag lumusong sa baha, lalo kung may sugat na maaaring ma-expose sa kontaminadong tubig. Sa pinakahuling datos ng DOH, higit 2,000 na ang kaso nito sa bansa hanggang nitong July 15. Mas mataas ito ng 59% kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. Umabot na sa 225 ang nasawi mula rito ngayong 2023. Kung may mga sugat ka sa bandang paa o binti, takpan mo ng plaster. Pangalawa, huwag kang mag-shorts. Kailangan may pantalon ka para kahit paano may harang. Pangatlo, hugasan mo ng maigi yung mga binti kung ano man na-expose. At ay huwag ko kayong maligo sa tubig paha kasi hindi lamang papasok sa mata yung pati sa bibig ay maaari kayong magkaroon ng leptospirosis. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pasok sa August 25 sa Metro Manila at Bulacan. Para po yan bigyang daan ang pagsisimula ng FIBA Basketball World Cup sa Philippine Arena sa Bocaue. Sa pinirmahang memorandum circular ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabing bahagi ito ng pakikiisa at partisipasyon ng gobyerno sa naturang World Cup at pagpapaunlad ng sports promotion sa bansa. Samantala, itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Philippine Ambassador to the United Kingdom Teodoro Locsin Jr. bilang Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Special Concerns. Kasunod ito ng pinakahuling insidente ng pambobomba ng tubig ng China sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Pinayuhan ng Bureau of Customs ang mga overseas Filipino workers, maging ang mga Pinoy na nasa abroad, na mag-ingat sa pagpili ng forwarder sa mga ipadadalang balikbayan box sa Pilipinas lalo't malapit na ang holiday season. Ayon kay BOC spokesperson Vincent Maronilla, maiging piliin ang mga accredited cargo forwarder dahil may sariling pagbabantay ang mga ito sa kani-kanilang miyembro para maiwasan ang mga manloloko at aberya. Makikitaan niya ang listahan nito sa website ng Department of Trade and Industry. Maaari ring makipag-ugnayan ng mga Pinoy abroad at OFW sa door-to-door consolidators of the Philippines para makakuha ng rating ng shipments.
Piliin po natin yung meron ng tapat na reputasyon, karanasan at nakikita naman po sa website ng Department of Trade and Industry a list po ng mga accredited deconsolidators. Balik bansa na ang Philippine Para-Dragon Team matapos na humakot ng mga medalya sa katatapos lang na laban sa 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships sa Thailand. Nasungkit nito ang 6 na gold medal, 5 silver at 8 bronze medal na dagdag muling karangalan sa bansa sa larangan ng Dragon Boat. Kaliwat kanan naman ang nagpaabot ng pagbati sa karangalang naiuwi ng Dragon Boat Team sa bansa na nila'y panibagong rason para mas lalong maging proud ang bawat isa sa galing ng Pinoy. Sa aming pagbabalik, makalipas ang 8 taon, Divine Diva Shasha Padilla maglalabas ng bagong musika. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Divine Diva Shasha Padilla may pa-comeback sa nilulutong bagong kanta after 8 years. At international stage actress and singer Lea Salonga, balik entablado na. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Makalipas ang 8 taon, mukhang may bagong aabangan ang mga fans ng nag-iisang Divine Diva na si Shasha Padilla. Sa kanyang Instagram, makikita ang pag-flex ni Shasha na nagbabalik na sa recording studio at talaga namang may pa-comeback para sa nilulutong bagong kanta. Excited naman ang mga fans at netizen na napakomment pa sa post ng veteran singer. Matatandaan noong 2015, huling naglabas si Shasha ng album na Beginnings, habang ilan sa mga pinasikat nitong kanta ay Ang Hiram, Mambobola at iba pa. Samantala, present na ulit on stage ang Broadway actress at international singer na si Lea Salonga matapos gumaling sa sakit na COVID-19 kamakailan lang. For sure, maraming fans ang na-excite sa good news ni Lea na muli rin siyang makitang mag-perform on stage. Gayunpaman, nilinaw ni Lea na kailangan pa rin niyang mag-ingat at hindi na muna sasalubong ng fans pagkatapos ng kanyang performance. Just go and love who you love. Kung maaalala, ilang araw hindi napanood si Lea sa musical play na Here Lies Love dahil sa sintomas ng COVID-19 noong nakaraang buwan. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Paano kung marating mo ang magical land, makita ang mga Disney princess at mabigyan rin ng pagkakataong makabonding sina Mickey at Minnie Mouse? Ito po ang kwento ng dream come true ng 475 na empleyado ng kumpanyang Bench matapos silang dalhin ng kanilang founder na si Ben Chan sa Hong Kong Disneyland para po yan sa kanilang 35th anniversary. Mapapa-hashtag sana all na kapag Disneyland na lang. Dami ha? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang abogado at statesman na si Daniel Webster. Ayon sa kanya, ang tungkulin ng pamahalaan ay gawing madali para sa mamamayan ang paggawa ng mabuti at gawing mahirap naman para sa mga ito ang paggawa ng masama. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam.
Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!